Ang creatinine mo mataas na, pero akala mo simple lang. Pero hindi mo alam, ito ang unang senyales na ang bato mo ay hirap na. At kapag sumama pa, dialysis na ang hihintayin mo. Pero may 7 prutas na napatunayan ng agham na makakatulong bumaba ang creatinine, mapalakas ang kidney function, at pigilan ang paglala ng sakit. Sa video na ito, ipapakita ko ang 7 prutas na dapat mong kainin, plus 2 bonus, lahat may scientific evidence at tested na sa maraming pasyente. Una, mansanas, ang quiet hero ng kidneys. Si Lola Felisa, 72 taong gulang, tahimik na babae, hindi reklamador. Pero bawat pagpunta niya sa klinik, mahigpit niyang hawak ang laboratory results na parang kinabukasan na niya ang nakataya. Creatinine niya dati, 1.9. May diabetes, umiihi tuwing gabi, at madalas napapahawak sa likod dahil sa kirot. Isang araw, halos pabulong siyang nagtanong sa akin, "Doc, baka kailangan ko na po ng dialysis." Natatakot ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Tumigil ako sandali. Imbes na agad siyang bigyan ng bagong gamot, tinanong ko siya, "Lola, ano po ba ang kinakain niyo araw-araw?" Doon ko nalaman ang punot dulo, puro sabaw ng baka, chichirya sa hapon, saging saba halos araw-araw, at halos walang prutas. Ginawan ko siya ng simpleng plano. Bawas asin, dagdag tubig, iwas muna sa sabaw ng karne, at ang pinakaimportante, 7 prutas na ilalagay ko sa listahan para sa inyo ngayon. Ang una kong sinabi sa kanya, mansanas. Green apple, kung makikita. Pagbalik niya, makalipas ang 2 buwan, creatinine niya bumaba sa 1.3. Mas malinaw ang ihi, at mula beses 3, isa na lang ang pag-ihi sa gabi. Pero ang pinakamaganda, ngumiti siya. Tunay na ngiti. Bakit napakaganda ng mansanas para sa may mataas na creatinine? Una sa lahat, ang mansanas ay mayaman sa pectin, isang natural fiber na parang sponge. Hinuhigop nito ang toxins sa bituka para gumaan ang trabaho ng bato. Ayon sa pag-aaral sa journal na Biomedicine and Person Pharmacotherapy noong 2016, ang apple pectin ay nakakapagpataas ng superoxide dismutase, glutathione peroxidase at catalase activity sa kidneys ng 5%, 7% at 31%. Sa simpleng salita, ang antioxidant enzymes na ito ay tumutulong protektahan ang kidney cells mula sa oxidative damage. Bukod dito, mababa ang potassium ng mansanas kaya ligtas sa may mahina ang kidney. Ang hirap kasi, kapag mataas na ang creatinine, madalas sabay na rin tumaas ang potassium. Kaya ang mansanas, perfect balance. May isa pang estudyo sa Russia noong 2003 na gumamit ng pectin sa mga pasyenteng may chronic renal failure. Ang resulta, tumaas ang pag-ihi kada araw at bumaba ang blood urea at creatinine levels. Naging konklusyon ng mga scientist, ang low esterified pectin ay pwedeng gamitin para sa complex treatment ng mga pasyenteng may chronic kidney failure. Paano ito kainin? Simpleng mansanas lang. Kalahati hanggang isa kada araw. Green apple kung makikita mo dahil mas mababa ang sugar. Pwedeng sa umaga o hapon. Huwag sobra, hindi rin kulang. At lagi kong palala, kung may diabetes ka, tanungin muna ang doktor mo para sa tamang dami. 2. Cranberries, ang UTI fighter na may sakit power. Ang cranberries ay kilala bilang panlaban sa urinary tract infection. Pero hindi alam ng marami, may isa pang makapangyarihang epekto ito sa kidneys, ang paglaban sa inflammation at oxidative stress na sanhi ng mataas na creatinine. Ang cranberries ay mayaman sa proanthocyanidins o PAX, mga polyphenol na may malakas na antioxidant properties. Ayon sa review paper sa journal na iFood noong 2022, maraming estudyo ang nagpakita na ang levels ng creatinine at urea sa dugo ay bumaba dahil sa intake ng cranberries. Ang PAX na ito, lalo na ang type A, ay mayroon ding anti-adhesion properties. Ibig sabihin, pinipigilan nito ang bakterya na dumikit sa urinary tract walls. Kaya para sa mga senior na madalas ang urinary tract infection, at alam nating ang UTI ay maaring magpasama sa kidney function, ang cranberries ay double ang benepisyo. May isa pang pag-aaral sa Iran noong 2022 tungkol sa 34 na pusa na may chronic kidney disease stage 2 at 3. After 90 days na binigyan ng nutraceutical diet na may cranberry extract, significantly bumaba ang creatinine, blood urea nitrogen, total proteins at aspartate aminotransferase. Kahit sa hayop, nakita ang epekto. Pero may limitasyon din. May clinical trial sa Brazil noong 2021 na nagtest ng 500 mg cranberry dry extract twice daily for 2 months sa mga pasyenteng may CK stages 3 at 4. Ang resulta, walang significant change sa uremic toxins at LES levels. Ang ibig sabihin, ang cranberries ay hindi magic bullet, pero pwede itong makatulong bilang parte ng overall kidney-friendly diet. Paano ito kainin?
Pwedeng fresh cranberries kung makikita mo, pero mahirap hanapin sa Pilipinas. Kaya ang alternative, cranberry juice na walang dagdag na asukal, o cranberry supplements na may PAX content. Ang recommended dose, 500 mg to 1 gram per day. Pero kung ikaw ay umiinom ng blood thinners gaya ng warfarin, mag-ingat at kumonsulta muna sa doktor dahil may risk ng interaction. 3. Pakwan, ang hydration king ng kidneys. Kung may prutas na parang shower sa loob ng katawan, walang iba kundi pakwan. Ito ang tinatawag kong panghugas ng kidneys dahil sa kakaibang lakas nito, magbigay ng hydration na tamang-tama para sa bato. Alam mo ba na mahigit 70% ng seniors na may mataas na creatinine ay dehydrated pero hindi nila alam? Sa Tagalog, tuyong-tuyo ang loob ng kidneys. At kapag dehydrated ang katawan, mas mabilis tumaas ang creatinine dahil concentrated ang urine at mas hirap ang kidneys mag-filter. Ang pakwan ay halos 70% tubig. Kaya kada kagat mo, binibigyan mo ng natural hydration ang katawan mo. Pero hindi lang tubig ang meron sa pakwan. Mayaman din ito sa lycopene, isang powerful antioxidant na kulay pula na nakikita mo sa hinog na prutas. Ayon sa mga pag-aaral, ang lycopene ay tumutulong protektahan ang kidneys laban sa oxidative stress at inflammation. May isa pang benepisyo, mababa ang potassium ng pakwan kumpara sa ibang prutas. Basta hindi sosobra ang kain, ligtas ito para sa may kidney problems. May isang palatandaan kung kailangan mo talaga ng pakwan, kung madalas nangingitim ang ihi mo. Yan ang sag na tuyong-tuyo na ang loob at nangangailangan ng natural hydration. Pero ito ang dapat tandaan, 1 hanggang 2 tasa lang per day. Hindi pwedeng ubusin ang kalahating pakwan habang nanonood ng TV. May pasyente ako noon, si Mang Orlando. Akala niya kapag healthy ang pakwan, mas marami mas maganda. Inubos niya ang halos buong bilog na pakwan. Pagbalik niya sa klinik, tumaas ang potassium. Kaya sabi ko sa kanya, hindi lahat ng healthy pwedeng sobra-sobra. Ang sikreto ng pakwan ay balance. Konti pero regular. Yan ang magpapaganda ng kidneys. 4. Peras, ang alkaline hero ng kidneys. Alam mo ba na isa sa pinakamalaking kaaway ng kidneys ay acidity? Kapag mataas ang acidity sa katawan, mas mabilis mapagod ang bato, mas masakit ang likod, at mas madalas ang pangingirot tuwing umiihi. Dito pumapasok ang peras. Ang peras ay isang prutas na may natural alkalizing effect. Ibig sabihin, tumutulong itong in-neutralize ang acid sa katawan. Para sa mga senior na nakakaramdam ng frequent back pain, burning sensation tuwing umiihi, o may history ng kidney stones, ang peras ay makakatulong. Ayon sa journal na Food Science and Nutrition, ang peras ay mayaman sa dietary fiber, vitamin C at copper. Ang fiber ay tumutulong sa digestive health para hindi ma-accumulate ang toxins sa bituka. Ang vitamin C naman ay powerful antioxidant na tumutulong sa immune system. At ang copper ay importante para sa bone health at nerve function. Ang maganda pa sa peras, mababa rin ang potassium at sodium kaya safe para sa may kidney problems. At hindi gaya ng ibang prutas na pwedeng magpa-trigger ng kidney stones, ang peras ay considered na safe fruit para sa may history ng kidney stones. May pasyente ako, si Aling Dory, 66 na taong gulang. Halos every morning nagrereklamo siya ng kirot sa likod, at parang may mabigat na pakiramdam sa tagiliran. Sinabi ko sa kanya, "Lola, subukan niyo po isang peras sa umaga. Walang asukal, walang halo." Pagbalik niya after 3 weeks, ang sabi niya, "Docs, parang gumaan ang likod ko. Hindi na ako hirap umihi." Ang ganda ng peras kasi hindi mahal, madaling hanapin, at madalas overlooked pero napakalakas ng epekto para sa bato. 5. Papaya, ang digestive friend ng kidneys. May alam ba kayo na mahigit 60% ng seniors na mataas ang creatinine ay hirap sa pagtunaw ng pagkain? At kapag mabagal ang tiyan, napipilitang magtrabaho ng double ang buong katawan, lalo na ang kidneys. Kaya espesyal si papaya. Ito ang prutas na hindi nangaaway ng tiyan, madaling tunawin, hindi mabigat, at hindi nakakasira ng blood sugar. Ang papaya ay mayaman sa papain enzyme na tumutulong sa protein digestion. At may vitamin C din pero sakto lang ang amount, hindi sobra, hindi delikado. Pero ang pinakamagandang benepisyo ng papaya para sa may kidney problems, ang fiber content nito. Ang fiber sa papaya ay tumutulong magbawas ng constipation, isang karaniwang problema ng seniors. At kapag smooth ang bowel movement, hindi naiipon ang toxins sa katawan. May pag-aaral sa Journal of Clinical Nutrition na nagsasabing ang dietary fiber ay nakakatulong bumaba ang creatinine levels sa mga pasyenteng may chronic kidney disease. Ang mechanism, kapag maayos ang digestion at regular ang bowel movement, nababawasan ang toxic load sa kidneys. Ibig sabihin, hindi masyadong maraming trabaho ang kidneys kaya bumababa ang creatinine.
May isang lola akong pasyente na halos araw-araw sumasakit ang tiyan at likod. Sinabihan ko lang siya, "Lola, subukan niyo po ng papaya tuwing umaga, kahit maliit na serving lang." Pagbalik niya makalipas ang 2 linggo, ang sabi niya, "Doc, parang ang gaan ng katawan ko. Mas maganda ang pagdumi ko. Hindi na masakit ang likod." 6. Blueberries, ang anthocyanin powerhouse. May sikreto ako. Ang mga pagkain kulay asul at violet, ang anti-aging food ng kidneys. Hindi lang kampabata sa balat, pampabagal din ng pagtanda ng bato. Kaya special ang blueberries. Ang blueberries ay mayaman sa anthocyanins, mga powerful antioxidants na responsible sa deep blue color nito. Ayon sa pag-aaral sa Nutrients Journal noong 2023, ang anthocyanins ay may kakayahang pinatitibay ang blood vessels, kaya mas maganda ang daloy ng dugo sa kidneys. May isa pang benefit, pinapabagal ng blueberries ang pagtaas ng creatinine at pinipigilan ang pagkasira ng kidney filters. Parang shield nila laban sa toxins at free radicals. Ang resulta, mas matagal na healthy ang kidneys kahit tumatanda na ang edad. Pero ang problema, mahal talaga ang blueberries. Kaya para sa mga Pilipino, may lokal na substitute tayo, duha. Ang duhat ay local berry na kulay lila din, at sa totoo lang, mas mataas pa ang antioxidants kaysa sa iniisip natin. May pag-aaral sa Journal of Ethnopharmacology tungkol sa duhat na may natural compound na tinatawag na jambolin. Ito ay may kakayahang pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa dugo. Kaya para sa mga senior na may diabetes at mataas na creatinine, 2 problema, isang solusyon. Pero tandaan, 5 hanggang 10 piraso lang ng duhat kada araw. At sabayan ng sapat na tubig. Huwag sobra dahil acidic din ang duhat at baka makapag-trigger ng stomach upset. Ito, pinya, ang bromelain hero ng kidneys. Alam mo ba na ang liver at kidney ay magpartner? Kapag malinis ang liver, gumagaan ang trabaho ng kidneys. At dito pumapasok ang pinya. Ang pinya ay hindi lang basta matamis na prutas. May bromelain, isang natural enzyme na nakakabawas ng pamamaga. Ang bromelain ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong para hindi magbara ang mga ugat kaya mas maayos ang daloy ng dugo. At isa pa, nakakatulong mag-normalize ng blood pressure, na isa sa pinakamalaking dahilan ng pagkasira ng kidney. Ayon sa pag-aaral sa Molecules Journal noong 2020, ang bromelain mula sa pinya ay may therapeutic potential para sa mga inflammatory conditions. At dahil ang chronic kidney disease ay may chronic inflammation component, ang pinya ay maaring makatulong bilang natural anti-inflammatory food. Pero tandaan, may tamang paraan ng pagkain nito. 1 tasa per day lamang. At kung kayo po ay may acid reflux, huwag araw-araw baka sumakit ang tiyan. Ang pinya ay medyo acidic kaya dapat moderate lang ang intake. May additional benefit pa ang pinya. Ang vitamin C content nito ay tumutulong sa immune system. At para sa mga senior na prone sa infections, ang malakas na immune system ay very important para hindi magkaroon ng complications na pwedeng magpasama palalo sa kidney function. Bonus 1, strawberries, ang hidden gem. Ang strawberries ay madalas overlooked pero napakaganda nito para sa kidneys. Mayaman ito sa vitamin C, manganese at fiber. At ang maganda, mababa ang sodium at phosphorus kaya safe para sa various kidney conditions. Ayon sa National Kidney Foundation, ang strawberries ay isa sa mga recommended fruits para sa kidney-friendly diet. Ang antioxidants nito ay tumutulong reduce ng inflammation at oxidative stress, promoting healthier kidneys. 1 tasa ng fresh o frozen strawberries kada araw ay sapat na. Pwedeng kainin as is, o ihalo sa smoothies para sa mas masarap na paraan ng pagkain. Bonus 2, kiwi, ang vitamin C champion. Ang kiwi ay mataas sa vitamin C at other antioxidants na nakakasuporta sa kidney health at nakakapag-reduce ng inflammation. Ang maganda, mababa ang potassium kumpara sa ibang citrus fruits, kaya safer para sa may kidney issues. Ayon sa studies, ang antioxidants at fiber sa kiwi ay tumutulong reduce ng oxidative stress at promote ng healthy digestion, aiding sa reduction ng creatinine levels. 1 hanggang 2 kiwi per day ay recommended serving. Ang dapat iwasan, 5 foods na sumisira sa kidneys. Ngayon, pag-usapan natin ang dapat iwasan. Kasi minsan hindi problema ang kakulangan kundi sobra sa mga bagay na hindi na kaya ng kidney nyo. Una, sabaw ng baka o baboy. Ito ang number 1. Mataas sa purin at asin. Kung inumin nyo bawat araw, parang binibigyan nyo ng semento ang kidneys nyo, hirap gumalaw. Ang purin ay nagiging uric acid sa katawan na dagdag trabaho pa sa kidneys. Pangalawa, saging na saba. Masarap pero mataas ang potassium. Kung ang bato ay mahina na, hindi nito kayang i-filter ang sobra. Resulta,
tataas ang creatinine at potassium. Dangerous combo yan. Pangatlo, adobong maalat. Ang alat ay parang lason para sa may kidney issues. Isang plato ng sobrang alat, isang buong araw ng paghihirap para sa kidneys. Ang sodium ay nagpapataas ng blood pressure at nagiging fluid retention. Pang-apat, chichirya. Ang akala natin snack lang naman, pero punong-puno ng sodium, oil at preservatives. Tatlong bagay na kayang magpabilis ng kidney damage. At dahil processed food, maraming chemical additives na hindi maganda sa katawan. Panglima, energy drinks at 3-in-1 coffee. Ito ang nagpapaakyat ng blood pressure. At kapag mataas ang B, mabilis masira ang kidney filters. Ang caffeine at sugar combination ay double stress sa kidneys. Balikan natin si Lola Felisa. Nang una ko siyang makita, takot na takot siya. Laging hawak ang lab results. Laging kinakabahan. Creatinine niya dati, 1.9. Ngayon, 1.3. Stable na for 8 months. At alam nyo ang pinakamaganda. Hindi siya gumastos ng malaki. Hindi siya bumili ng mamahaling vitamins. Hindi siya nagpa-confine. Sinunod lang niya ang simpleng routine. 7 prutas plus bawas alat plus dagdag tubig. Walang magik. Walang komplikado. Pero effective. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon ay natatakot dahil mataas ang creatinine mo, o may diabetes ka, o may mahina kang bato, gusto kong sabihin sa iyo ang katotohanan. Hindi pa huli. Hindi ka nag-iisa. At may magagawa ka pa ngayon, hindi bukas, kundi ngayon. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para simulan. Kailangan mo lang magdesisyon. 1. Bawasan ang alat sa pagkain. 2. Uminom ng sapat na tubig. 3. Kainin ang 7 prutas na ito regularly. At pang-4, regular check-up para malaman kung gumagana ang ginagawa mo. Ang creatinine ay hindi sentensya. Ito ay senyales. Senyales na kailangan mong mag-adjust ng lifestyle. Senyales na kailangan mong alagaan ang sarili mo. Senyales na may pagkakataon ka pang maiwasan ang dialysis kung kikilos ka ngayon. Tandaan, ang kidneys ay may kakayahang mag-recover. Hindi instant, hindi overnight. Pero kung consistent ka sa tamang pagkain, sa tamang lifestyle, makikita mo ang improvement. Magiging mas mababa ang creatinine. Magiging mas malinaw ang ihi. Magiging mas gaan ang pakiramdam. Itong prutas lang, mansanas, cranberries, pakwan, peras, papaya, blueberries o duhat, at pinya. Los 2 bonus, strawberries at kiwi. Hindi imported, hindi mahal, makikita mo lang sa palengke. Pero ang lakas nilang tulungan ang kidneys mo. Hindi mo kailangang ubusin lahat ng gamot sa botika. Hindi mo kailangang mag-invest sa mamahaling dialysis agad. Ang sagot ay nasa harap mo lang, sa simpleng pagkain na galing sa sariling lupa. Anong prutas ang susubukan mo bukas? May natutunan ka ba? Ibahagi mo sa kaibigan, kapamilya o kapitbahay mo. May sariling karanasan. Ikwento mo sa comments. Sa bawat kwento mo, may taong natutulo. Kung gusto mong makakuha ng mas maraming health tips para sa seniors, mag-subscribe sa Tibay Katawan. Like ang video at i-share sa group chat ng pamilya. Maraming salamat at sana sa bawat kagat mo ng prutas bukas, maalala mong kaya mo pang lumaban.